Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. First Peter chapter 5, verse 7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Tamang pagharap sa mga pagsubok at problema. Isa po ito sa mga pinakapaborito kong verse noong ako'y bago pa lamang Kristiyano, itong 1 Peter chapter 5, verse 7. Pero alam niyo po, mas maganda kung babasahin niyo po ang context po nitong verse na ito. Makikita po natin sa verse 6 hanggang verse 9. Kaya ang sabi po dito, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay, ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. So ano po ba ang tema ng Book of Peter? Suffering po. Mga problema, mga pagsubok na dinadanas ng maraming Kristiyano. At alam niyo po, malaking bagay po yung meron tayong tamang pangunawa o pananaw patungkol po sa suffering at mga pagsubok. Kasi marami pong Kristiyano o even yung mga new Christians, sila po ay umaayaw sa kanilang paglakad sa Panginoon o nai-stumble o sabihin na natin talagang nanghihina dahil mali po yung pananaw nila patungkol po sa pagsubok, tinatawag na problema. Kadalasan po marami ang bumabalik sa lumang buhay. So ano-ano ba yung dapat nating maunawaan muna? Tatlong bagay po. Ano po? Asahan natin na meron talagang persecution. May mga problema talaga, may mga pagsubok. Because of the Word of God. Malinaw naman sa Bible yan eh. Ang pinipersecute ng diablo ay yung salita ng Diyos. Hindi po tayo. Gusto niyang mawala sa atin yung salita ng Diyos, yung binhing na itanim, upang tayo po huwag magpatuloy sa ating paglakad bilang Kristiyano. Number 2 po, lagi nating iisipin na God is with us. Kahit anong mangyari, malinaw po dyan, sabi ng Biblia, ilagak natin lahat ng ating kabalisahan sa Diyos kasi Siya ang nagmamalasakit sa atin. At ang totoong kalaban natin ay ang diablo. Lagi niyo pong tatandaan yan, hindi ang Diyos ang nagpapadala ng problema at pagsubok. Ang diablo pinanggagalingan ng problema at pagsubok sa buhay ng mga Kristiyano. Pangatlo po, mahalagang katotohanan, ang mga problema, yung mga trials na pinagdadaanan po natin ngayon, even persecutions, can only be overcome by faith. Kung magtatagumpay lamang po tayo dyan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya malinaw po sabi sa James 4:7, kailangan po sawayin natin ang diablo na pinanggagalingan ng problema. At ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 9, kailangan po manatili tayong matatag sa pananampalataya. Now, mahalagang makita natin na ang maling pagkaunawa ng suffering at mga problema, pagsubok sa buhay, magti-trigger po yan ng maling action sa ating buhay. Ito po lagi ko naririnig sa maraming Kristiyano. Itong problema ito binigay naman sa akin ng Diyos kaya tatanggapin ko na lang. Doon pa lamang, mali na po kaagad, di po ba? Kasi malinaw po sa mga verses na binasa natin, ang diablo ang pinanggagalingan ng problema natin. Okay, pangalawa, hindi ko nasasawayin ang diablo kasi sa Diyos din naman nagmula lahat ng mga pinagdadaanan ko. Mali rin po yung pananaw na yon. Kasi ang sabi sa Biblia, kailangan sawayin natin ang diablo. Of course, God is in control, pero binigyan niya tayo ng authority over the works of the enemy. Kaya hindi lang natin basta tatanggapin na lang yung kalagayan natin, kailangan makipaglaban po tayo. Itong pangatlo, kadalasan naririnig ko rin po ito sa maraming Christian.
parang hindi naman concerned si Lord sa aking buhay eh. Pakiramdam ko nga pinabayaan niya ako. Alam niyo po, kung babasahin niyo po sa original text, yung 1 Peter chapter 5, verse 7, sabi diyan, He cares for you affectionately, watchfully. Ibig sabihin, kanya kakamahal ng Diyos, binabantayan kanya. Nagmamalasakit siya sa iyo. So ano yung tamang aksyon sa pagharap sa mga problema at pagsubok? Ano po? Unang-una po yung binabagit sa verse 6, kailangan magpakumbaba muna tayo sa Diyos. Kasi maaaring may nagawa tayong kasalanan, kailangan tayong magsisi. Tandaan nyo po, no? Minsan tayo po pinagagalingan ng problema. Pangalawa, cast everything to God once and for all. Alam niyo po, ang translation po niyang cast all your anxieties, worries, concerns, once and for all. Ibig sabihin, bigay natin sa Diyos ang lahat ng ating mga problema at pagsubok once and for all. Yun po ang pananampalataya. Ano po, nananalig ka na kayang-kaya ng Diyos na ikaw ay tulungan sa panahon ng problema. Kakampi mo siya. Lagi mong tatandaan yung kapatid. Kaya stop the blame game, no? Huwag mo sisihin yung sino man, no? Yung ibang tao, at lalo-lalo huwag mo sisisihin ng Diyos. Ang harapin mo ay ang Diablo. Siya ang pinanggagalingan ng problema. Sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 8. Alam niyo po, kailangan focus tayo sa pakikibaka natin sa buhay na ito. Kilala dapat natin ang ating totoong kaaway. Baka inaaway mo yung asawa mo, ang inaaway mo yung anak mo, o yung ibang tao. Pero ang totoong kaaway mo ay ang Diablo. Iniisip mo, pinagtutulungan ka sa opisina, pinagtutulungan kayo ng mga kapitbahay mo, o di naman kaya, iniisip mo baka sa Diyos mismo nanggagaling itong problemang ito. Huwag kapatid, huwag mo iisipin yan. Harapin mo ang totoong kaaway mo, ang Diablo. Panghuli, ito, hindi ginagawa ito ng maraming Kristiyano kasi tinatanggap na lang nila basta-basta yung problema. Sasabihin nila, Diyos na ang bahala. Mali po. Ang sabi ng Biblia, sawayin natin ang Diablo. Dapat magbantay tayo sa panalangin. Yun po ang lesson na natutunan ni Peter. Ano po, dahil di siya marunong manalangin. Kaya dito sa 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi niya, magbantay kayo. No, napakahalaga po na lagi tayong nananalangin. At lagi tayong offensive sa pagharap natin sa Diablo. No, wag nating hayaan makasingit siya. Resist him. No, sabi sa James 4:7, and exercise your authority over the works of the enemy. Luke chapter 10 verse 19. Ano po? In Jesus' name, kailangan sawayin mo siya upang siya ay lumayo sa iyo. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.